Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mario. Salaysay ito ng lolo niya na si Tata Pepe. Taong 1963. Leganes, Iloilo. Magandang araw, Aling Soledad. Ang aga po yata ninyo ngayon. Saan ho ba ang punta ninyo? Bungad ni Mang Berto. Si Aling Soledad ay biyuda at may isang anak na binata. Linggo ng araw na yon, naging panata na ni Aling Soledad na dumalo sa misa. Ito lamang ang pinanghuhugutan ng lakas ng loob at nakakapitan sa araw-araw na pakikibaka sa hamon ng buhay. Magandang araw naman, Roberto. Nakalimutan mo na ba? Linggo at unang misa sa buwang ito. Syempre, kailangang maaga tayo sa simbahan. Ikaw ba? Kailan ka ba susubok na magsimba, Roberto? Tugon ni Aling Soledad. Hindi naman nagsalita pa ang lalaki, kaya nagpatuloy na ang matanda sa simbahan. O siya, aalis na ako ha. Pakitignan na lang si Pepe. Napasarap ang tulog eh. Sabihin mo sa kanya yung mga ibiniling ko. Naroon lang ako sa simbahang kamo. Dagdag ni Aling Soledad. Matapos ito, tumuloy na sa paglalakad ang matanda. Ay, ang matandang to talaga Nagtatanong lang naman eh. Wika ni Mang Berto sa sarili. Samantalang sa bahay naman ni Aling Soledad, naroon at gising na si Pepe. Nagpapanggap lamang itong tulog para hindi mapilit ng ina na magsimba. Tamad si Pepe sa mga ganitong bagay. Mas gusto pa niyang pumunta ng bukid at sa kakahuyan. May-ari sila ng sakahan sa lugar. Marami silang tauhan na nagsasaka para sa kanila. Wala namang hilig si Pepe sa pagtatanim at pagbungkal. Madalas lamang siyang naroon para makipagkwentuhan sa mga magsasaka at umiwas sa utos at sermon ni Aling Soledad. Ikaw talaga, Pepe. Nagtutulog-tulugan ka na naman Umalis na ang nanay mo. Ang sabi, ikaw na muna ang bahala sa kalabaw niyo. Pagkatapos sumunod ka daw sa kanya sa bayan. Alam mo naman kung saan siya makikita Wika ni Mang Berto. Si mama naman kasi, ayaw paawat sa pagyayaya sa simbahan. Ang sabi pa masusunog ako sa impyerno kapag hindi ako nagbago ng ugali. Isa pa po aantukin lang ako sa simbahan. Di mas magagalit lang si nanay sa akin. Rason ni Pepe. Pumunta naman kagad ito sa bukid para tignan ang kalabaw. Iniisip pa ni Pepe kung susunod ba siya sa bayan o muling irarason na hindi siya nasabihan ni Mang Berto. Ngunit pagkarating sa bukid, nagulat si Pepe nang makitang nakahandusay ang kalabaw. Puno ng kalmot at kagatang katawan at pira-piraso na tila nilapa ng mabangis na hayop. Napatakbo si Pepe papunta kay Mang Berto para humingi ng tulong. Masyado pang maaga ng mga sandaling yun, kaya wala pa ang mga manggagawa. Mang Berto, tulungan niyo ho ako. Yung kalabaw po namin, pinatay po. Warak yun tiyan niya. Ano pong gagawin ko? Tanong ni Pepe. Kaagad namang lumabas ng bahay si Mang Berto at lumapit kay Pepe. Ano bang nangyari? Warak ang tiyan ka mo.
Ang mabuti pa pumunta ka muna kila Kapitan. Tatawagin ko lang sila Tomas ang matignan namin. Sabihin mo sa Kapitan ang nangyari. Pasunurin mo sa bukid. Tugon ni Mang Berto. Kagad namang sumunod si Pepe at patakbong pumunta sa tahanan ng kapitan. Habang si Mang Berto naman pinuntahan ang mga trabahador ni Aling Soledad at ipinalam ang nangyari sa kalabaw ng amo. Ganun ba, Berto? Ilang araw na rin kaming nakakakita ng malaking asong umaaligid. Akala ko naman, asong ligaw lang kaya hinayaan ko. Sigurado ko, siya ang pumatay sa buntis na kalabaw ni Aling Soledad. Wika ni Mang Tomas. Ang mabuti pa, samahan niyo ko sa bukid. Kailangan ng mailibing ang hayop na yon. Tugon ni Mang Berto. Samantala sa tahanan naman ng kapitan. Kapitan, pinapunta po ako ni Mang Berto dito. Nakita po yung kalabaw namin. Wasak ang tiyan. May pumatay po sa alaga namin. Ano pong gagawin ko? Nasa bayan pa po si nanay eh. Wika ni Pepe sa kapitan. Magandang umaga, iyo. Kumalma ka muna. Hayaan mo at papaimbestigahan natin ang nangyari. Ang mabuti ba ipapasundo ko na lang ang nanay mo sa bayan. Baka maghapon na naman yun sa simbahan eh. Alam mo naman si Aling Soledad. Tugon ng kapitan. Matapos yon mabilis na kumalat ang balita sa lugar. Maraming haka-hakang bumalik muli ang aswang na namiminsala ng kabuhayan, pati na rin ng kapayapaan ng baryo. Walang may alam kung saan ito nagmula. Nagawa na rin nilang matunton ang kuta ng nilalang. Ngunit natakasan pa rin sila. Kaya muling nabalot ng pangamba ang mga residente dahil nanumbalik ang salot na aswang. Siguradong maaapektuhan na naman ang araw-araw nilang pamumuhay. Nang makarating naman kay Aling Soledad ang nangyari, halos atakihin ito sa puso sa nalaman. Yun lamang ang nag-iisa nilang kalabaw at wala naman silang pera para bumiling muli. May sakit sa puso ang gina, kaya labis na nabahala si Pepe sa kalagayan ng ina. Wala naman din siyang maitutulong. Palamunin lamang ito sa tahanan at madalas lamang gumala. Dahil sa nangyari, ilang araw nagkasakit si Aling Soledad. Nakaratay na lamang sa higaan. Anak, hindi ako makakapunta sa simbahan ngayon. Kahit isa man lang sana sa atin makapunta. Pagbigyan mo naman ng nanay, anak. Ikaw na muna ang magsimba at ihingi mo ng tulong ang kabuhayan natin at kalusugan. Pakiusap ni Aling Soledad. Wala nang nagawa pa si Pepe. Mahal niya ang ina at kahit matigas ang ulo, mabait naman ito at magalang. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Sige na ho, ako na ho ang pupunta ng simbahan. Magpahinga na lang po muna kayo at magpalakas. Tugon ni Pepe. Tinupad niya ang pangako sa ina. Pumunta ito ng bayan matapos ang 15 taon na hindi pagsisimba. Ngayon lamang siya muling nakatapak ng simbahan. Maging sa bayan, umabot na ang usapan patungkol sa salot na aswang na namemerwisyo sa lugar. Hindi lang pala kami ang napinsala ng pesteng aswang na yan. Kung meron lang sanang tao na kayang kalabanin at puksain ng aswang na yon, di sana mas mapayapa at masagana ang bayang to. Ito ang iniisip ng binata habang nasa loob ng simbahan at nakikinig sa misa. Wala man sa ugali ang pagdarasal. Humingi pa rin siya ng tulong sa Panginoon.
na maging maayos na ang ina at mailayo sila sa bagsik ng aswang. Nang matapos ang misa, kagad namang naglakad pauwi ang binata. Hanggang sa may matandang lalaki na nagsalita sa likuran ni Pepe. Magandang umaga, iho. Pasensya ka na kung naabala kita, ha? Itatanong ko lang sana kung kilala mo si Soledad na byuda. Sa pagkakaalam ko, nasa baryong ito ang bahay niya. Tanong ng matanda. Magandang araw din po, tatang. Bakit niyo po hinahanap si nanay? Sino po ba kayo? Meron po ba kayong kailangan sa kanya? Tugon ni Pepe. Napangiti naman sa kanya ang matanda. Aba, ikaw na pala ang anak ni Soledad. Ako nga pala si Tata Hasmin. Kakilala ko ang nanay mo. Hindi naman sa nagmamalabes. Baka pwede namang akong sumabay sa'yo. Matagal ko nang hindi nakikita si Soledad. Kamusta naman ang nanay mo? Muling wika ng matanda na nagpakilala bilang Tata Hasmin. Pinagdudahan naman ito ni Pepe. Wala naman siyang naaalala na nabanggit na kamag-anak o kaibigan na nagngangalang Hasmin. Puro uban at puti na ang mga kilay at balbas na matanda. Medyo kakaiba din ang pananamit ni Tata Hasmin. Ngunit bilang paggalang, isinama pa rin niya ito sa tahanan at kukumprontahin na lamang kung sakaling hindi talaga kakilala ng ina. Nang makarating ng tahanan, pumasok na si Pepe at nilapitan ang ina. Iniwanan niya muna si Tata Hasmin sa labas. Nay, may matandang naghahanap po sa inyo. Tata Hasmin daw po ang pangalan eh. Napakakulit. Kilala niya daw po kayo. Tsaka gusto kayong makausap. Wika ni Pepe habang kamot ang ulo. Kahit masama ang pakiramdam, biglang napabangon ang ina. Pilit na naglakad palabas ng bahay. Kagad nitong nilapitan ang matanda at nagmano. Mano po, itay? Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Aling Soledad sa matanda. Nagulat si Pepe at napayuko. Hindi niya inakalang lolo niya pala ang matandang kausap. Nahiya ang binata at marahang lumapit sa matanda sabay mano. May nakapagsabi sa akin na nagkasakit ka. Tsaka may problema din kayo sa baryo. Kaya naisipan kong bisitahin ng unika iha at ang apo ko. Abay, hindi ko akalain. Ganito na pala kalaki si Pepe. Ang tangkad at ang gandang lalaki. Wika ni Tata Hasmin. Lingid sa kalaman ni Pepe. Tanyag namang gagamot ang lolo sa kabundukang nasasakupan nito. Kaagad naman silang pumasok sa tahanan. Naghanda ng mga halamang gamot ang matanda at pinainom niya ito sa anak. Para kay Tata Hasmin, napakadaling gamutin ng mga ordinaryong karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga modernong gamot at medisina. Maraming salamat po tay sa pagpunta. Noong nakaraang linggo, nabiktima po ng aswang yung nag-iisang kalabaw namin. Yun na nga lang ang naiwan ng tatay ni Pepe. Tsaka katuwang namin sa pagsasaka. Hindi ko na alam tay kung paano ipagpapatuloy ang sakahan. Kahit yung mga trabahador namin sa taniman, nagsialisa na. Hindi na makapagsaka. Nangangamba rin sa mga buhay nila. Hanggang ngayon po hindi pa din nahuhuli ang aswang na gumagala dito. Paubos na nga po yung mga naitabi kong pera dahil sa karamdaman ko. Tsaka sa araw-araw na gastos dito sa bahay. Sumbong ni Aling Soledad sa ama na tila batang paslit.
Inalo naman siya ng matanda. Sinabing gagawa nila ng paraan ang problema ng baryo. Iniabot din ito sa anak ang isang supot na may lamang pera. Dagdag pa ng matanda, doon na muna siya mananatili. Mabilis namang lumipas ang mga araw. Nakapalagayang loob na ni Pepe ang lolo. Apo, maaari mo ba akong samahan sa bukirin ninyo? Gusto ko lang makita ang lugar. Nang matignan kung may mga posibleng bakas ng hinihinala niyong aswang doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Matigil na itong takot na bumabalot sa baryo niyo. Hindi kasi pwedeng ganyan. Mas lalong natutuwang manalasa ang nilalang kapag nalaman niyang takot sa kanya ang mga residente. Wika ni Tata Hasmin. Dahil bago ito sa kanya, napaisip si Pepe. Anong magagawa ni Tata Hasmin sa aswang? Gayong kahit mahusay na mga ngaso ay walang magawa dito. Ngunit sinamahan pa rin niya ito sa bukid. Pagkarating doon, wala namang kakaibang ginawa si Tata Hasmin. Tinignan lang nito ang matandang puno na pahingahan ng mga magsasaka at ang maliit na bukal na nasa dulo ng pag-aaring lupain. Lolo, ano po bang hinahanap nyo? Baka po matulungan ko kayo. May magagamit ba tayo laban sa aswang? Pagpatak po ng 6:00 ng hapon, nasa loob na po ng bahay nila yung mga tao eh. Wala na pong gustong lumabas. Kahit nga po mga tanod, takot ding rumonda eh. Wika ni Pepe. Ngunit hindi din naman masisisi ang mga kabaryo. Walang taong nasa tamang pag-iisip na isasakripisyo ang sarili para lamang malapan ang aswang. Ngunit seryoso ang mukha ni Tata Hasmin. Tinitignan ang mga baka sa damuhan. Nang matapos niyaya na nito pauwi ang apo. Sa daan pauwi, nakasalubong nila si Mang Bertong humahangos. May dala itong maliit na bayong na tila may kabigatan ang laman. Nakangiti pa itong bumati sa dalawa at nagmano sa matanda. Magandang hapon po, Tata Hasmin, Pepe. Mukhang galing kayo sa bukid ha. Kamusta naman ang lagay ng taniman? Tanong ni Mang Berto. Wala naman pong nagbago eh. Matataas nga din po ang damo dahil wala namang umaasikaso. Saan ho pala kayo galing? Mukhang pagod na pagod kayo ah. Tanong ni Pepe. Sa kabilang baryo. Naimbitahan ako ng kumpare kong magkatay ng baboy para sa binyagan. Eto nga pinabaunan pa ako ng ilang piraso. Paano? Mauna na ako at pakukuluan ko pa itong karne. Tugon ni Mang Berto. Ilang sandali pa umuwi na sila Pepe sa tahanan matapos ang pagsasaliksik sa lugar. Habang nakaupo sila sa bakuran at nagpapahinga sa mahabang paglalakad. Natatakot ka ba sa aswang, apo? Kung hindi, samahan mo ko mamayang gabi nang mapatunayan natin yang tapang mo. Paghamon ng lolo. Tinanggap naman ni Pepe ang hamon. Naghanda na ito at hinasa ng maigi ang itak na balak niyang dalhin kinagabihan. Habang si Tata Hasmin naman, nakikita niyang nagtatabako lang at palakad-lakad sa bakuran. Nagpapausok ito sa paligid habang nag-uusal. Kinagabihan, nagtanong na si Pepe kung hindi pa ba sila aalis. Tumugon naman ng lolo na mag-antay lamang at kumalma. Pagsapit ng eksaktong 8:00 ng gabi, niyaya na siya ni Tata Hasmin. Habang si Aling Soledad naman, naiwan sa tahanan at pinapahinga pa rin ang katawan. Lolo, saan ho ba talaga tayo pupunta?
Paikot-ikot lang tayo dito sa bahay. Akala ko ba, tutugisin natin yung aswang? Tanong ni Pepe. Ngunit pinatahimik lamang siya ni Tata Hasmin at tumuro sa isang banda. Nagulat si Pepe nang makita na may nilalang na marahang gumagapang paakyat sa bubungan ng tahanan at sumilip sa bintana. Nagulat na lamang si Pepe dahil sa isang kisap mata. Nawala na sa tabi niya ang matanda at naroon na sa likod ng aswang. Walang kahirap-hirap nitong sinakalang nilalang. Isinaliya pababa ng bubungan. Lumundag ang matanda at tinuhod ang leeg ng aswang. Dahilan kaya nahirapang huminga ang nilalang. Sinakalito ng matanda at pilit na itinutulak sa sahig. Patuloy naman sa pagkawala ang aswang. Natulala lamang si Pepe nang makita ang mga nangyayari. Hanggang sa nakahanap ng tiyempo ang aswang. Nakawala ito sa pagkakasakal ng matanda dahil sa dulas ng katawan. Kagad nitong sinugod si Pepe. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ay napigilan na ito ni Tata Hasmin. Ano ka ba, Pepe? Hindi ito oras para maduwag. Nasaan na ang tapang mo kanina? Kung hindi ka kikilos, pareho tayong mamamatay dito. Wika ni Tata Hasmin. Nanginginig si Pepe at nanlaki ang mga mata sa mga nasaksihan. Nararamdaman din niya ang hininga ng aswang sa sobrang lapit. Hindi makagalaw ang matanda. Malakas ang aswang at pilit pa rin itong pinipigil ni Tata Hasmin na makalapit sa apo. Nakangiti na ang aswang na tila sigurado siyang mapapatay niya ang maglolo. Ngunit nilakasan ni Pepe ang loob. Kinuha niya ang itak at tinarak sa dibdib ng nilalang. Nawalan ito ng balanse. Mabilis na dumistansya sa maglolo. Dahil sa natamong pinsala, minabuti ng aswang na umatras sa tumakas. Tinamaan pa ito ng palaso ng matanda sa bandang likuran malapit sa puso. Ngunit kahit ganun, nakatakas pa rin ang nilalang. Nang mabawi ni Pepe ang lakas, tinangkapan itong sundan ng aswang. Subalit pinigilan na ito ni Tata Hasmin. Tama na, Pepe. Sapat na ang pinakita mo ngayong gabi. Apo nga talaga kita. Nananalaytay sa'yo ang katapangan. Wika ni Tata Hasmin. Pero lo, nakatakas po yung aswang eh. Paano kung balikan niya tayo? Tsaka bakit ba sinisilip niya yung bahay natin? Tanong ng binata. Kaya pala napapadalas ang pag-aligid ng aswang lalo na kapag mag-isa ang nanay mo. Naaamoy niya ang mahinang katawan ni Soledad. Alam mo po, bukod sa mga buntis at sanggol, paborito din ng aswang ang mga may sakit at nasa bingit na ng kamatayan. Sinadya ko din talagang umalis kanina nang makumpirma ko ang hinala ko. Pero wag kang mag-alala. Bukas malalaman na natin kung sino ang aswang. Tugon ni Tata Hasmin. Habang nakakbay sa apo at papauwi ng tahanan. Kinabukasan, hindi nagkamali ang matanda. Kilala ni Pepe ang aswang. Walang iba kundi ang katiwala nilang si Mang Tomas. Kumalat sa buong baryo ang pagkamatay ng katiwala ni Aling Soledad. Nakumpirma nila nang makita na may saksak ito sa dibdib at tama ng palaso sa likod. Hindi naman maintindihan ni Aling Soledad kung bakit nagawa nitong pagtangkaan ng buhay. Gayong naging mabuti naman siya kay Mang Tomas. Kalaunan, nalaman ng pamilya ni Pepe na nakasagutan pala ito ni Aling Soledad noong nakaraang 2 buwan.
Buwabali sana ng pera si Mang Tomas para sa pagpapagamot ng anak. Ngunit tinanggihan ni Aling Soledad. Hindi pinahiram dahil baon na ito ng utang sa kanya. Hindi naman namatay ang anak ni Mang Tomas. Ngunit nagtanim pala ito ng sama ng loob at nagawang kulamin si Aling Soledad. Buong akala ni Pepe dahil lamang sa sakit sa puso. Ngunit nang magawa itong mapagaling ni Tata Hasmin, saka nito napagpasyahang aswangin ng ginang. Inamin naman ni Tata Hasmin na alam na niya ang lahat noong gamutin niya si Aling Soledad. Subalit kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Ngunit ayon kay Tata Hasmin, hindi yon ang aswang na salot dahil mahina ito. Minsan nang nakasagupa ni Tata Hasmin ang salot na aswang at mas malakas ito nang hindi hamak kumpara kay Mang Tomas. Ipinakita pa ng matanda ang peklat sa dibdib na gawa ng salot na aswang. Minabuti ng lolo ni Pepe na doon muna mamalagi at dahan-dahang turuan ang apo sa mga gawaing bukid at maging sa panggagamot. Kalaunan doon lamang nalaman ni Pepe na si Tata Hasmin ay tanyag na berdugo ng mga aswang at salot. 3 dekada na ang nakalilipas. Wala na muling insidente ng pang-aaswang na nangyari sa lugar. Bumalik na ang sigla ng komunidad. Habang si Pepe naman, mula sa isang irresponsableng binata, nahubog ito bilang maginoo at magandang ehemplo sa baryo. Unti-unting naibangon nila ang kabuhayan at muling napaunlad. Ang lahat ng ito ay dahil lamang kay Tata Hasmin na matandang berdugo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Abner. Taong 1989. Probinsya ng Iloilo. Sa isang maliit na barangay sa lugar ng Iloilo, naninirahan ang pamilya ni Abner. Ito na ang kinalakihang lugar ng mag-asawa. Isa ang kwento nila sa mga magkababatang nagkatuluyan sa huli. Kaya namang kilala ang mag-asawa sa lugar. At halos lahat ng mga kapitbahay ay kaibigan ng mga ito. Maituturing na maayos naman ang pamumuhay. Mabuti ang pamamalakad ng mga opisyales sa lugar. Sa katunayan, may inilaan ang kapitan na bukid para pagtaniman ng sino mang gustong kumita sa pamamagitan ng pagtatanim. Isa na dito si Abner. Sapat lamang ang nakukuhang pera sa pagbebenta ng mga gulay kaya paminsan nagtatrabaho pa ito bilang kargador sa palengke. Samantalang ang asawa naman naglalabada sa mga kapitbahay para ipandagdag sa baon ng anak. Pinipilit nila itong itaguyod upang makapagtapos ng pag-aaral. Anak, sinisigap naming itaguyod ang pag-aaral mo. Yan lang ang maiiwan namin sa'yo kapag nawala kami. Wika ni Abner. Hindi naman tumugon pa ang anak at ngumiti na lamang sa ama. Isang araw, matapos makapagbenta ni Abner ng mga naaning gulay, masaya itong bumili ng 1 kilong karne sa tindahan para maiulam mamayang tanghali. Minsan lamang makakain ang pamilya ng masarap. Kaya tuwing may ganitong pagkakataon, talagang labis ang pasasalamat ni Abner sa Diyos. Habang naglalakad pa uwi, napapangiti na lamang si Abner dahil batid niyang matutuwa ang anak. Nang makauwi sa tahanan, kaagad siyang sinalubong ng asawa.
Abner, naku ang anak mo. Masakit daw ang likod. Umiiyak sa sobrang sakit. Hindi ko naman alam kung napano. Wika ng asawa ni Abner. Kaya namang kagad itong pinuntahan ni Abner. Nagmamadaling dinala ang anak sa manghihilot. Pagkarating sa lugar, kagad namang hinagod ng manghihilot ng paulit-ulit ang likod ng anak. Nako, may mga ugat na namamaga sa likod ng anak ninyo. Tila nagkabuhol-buhol. Kaya yon ang dahilan kung bakit sobrang sakit ng nararamdaman niya. Wika ng manghihilot. Nang matapos ang panghihilot, hindi naman gaanong nagtagal ang pamilya sa lugar. Kagad nang umuwi para makainom ng mga papakuluang herbal na gamot ang anak. Samantala, pagka-uwi sa tahanan ay kagad nang naghanda si Abner ng mga iinuming gamot ng anak at nagluto na din ng makakain. Hindi naman nasayang ang biniling karne dahil kahit may sakit ang anak. Natuwa at nagpasalamat pa rin ito sa kanya dahil sa masarap na tanghalian. Habang naguhugas ng mga pinagkainan galing sa kinatatayuan ni Abner, natanaw niya sa maliit na butas ng dingding na kawayan ang kapitbahay na tila hindi pa kumakain. Si Mang Tugado na nakatira halos kadikit lamang ng tahanan. Bulag man ang matanda, ngunit nakakamangha na kaya nitong mamuhay ng mag-isa. Dahil sa tagal na niyang nakikita si Mang Tugado at binibigyan ng pagkain, naging kaibigan na niya ito. Kaya kahit may ginagawa, kumuha si Abner ng tirang pagkain sa tahanan at binigay sa matanda. Magandang tanghali, Mang Tugado. May dala po akong pagkain Ipapatong ko na lang po sa lamesa malapit sa pinto. Kainin niyo na lang po ha. Masarap po yan at ako ang nagluto. Pabirong wika ni Abner. Aba Abner, maraming salamat sa pagkain ha. Nako, sa amoy pa lang mukhang masarap na ang ulam niyo Tugon ni Mang Tugado. Napangiti din si Abner sa sinabi ng matanda. Hindi naman ito nagtagal pa at kagad nang bumalik ng tahanan para ipagpatuloy ang paghuhugas. Buong maghapong tulog ang anak. Hinayaan na lamang ng mag-asawa dahil baka epekto lamang iyon ang iniinom na gamot. Hanggang sa sumapit ang 6:00 ng gabi. Habang nakaupo si Abner sa bakuran, narinig niyang sumisigaw ang anak. Sa puntong yon, hindi na makayanan ng anak ang sakit. Hanggang sa bigla na lamang itong nawala ng malay. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa si Abner na dalhin ang anak sa albularyo. Maswerte naman ito na kahit gabi na, pinagbuksan pa rin sila ng manggagamot. Inilahad ng ama ang nararamdamang sakit ng anak, kaya hinawakan ito sa palad ng manggagamot. Nako, ano bang nangyari sa anak ninyo? Bakit niyo siya pinabayaang nagagala lang? Napaglaruan ng engkanto ang anak ninyo. Wika ng manggagamot. Napailing na lamang si Abner. Hindi niya talaga alam kung ano bang nangyari sa anak. Sinabihan ng manggagamot si Abner na ihiga ang bata sa katre. Nagbitaw ito ng mga orasyon. Kumuha ng maliliit na bato. Inilagay sa bao at sinindihan gamit ang papel na may mga nakasulat. Habang nagdarasal, patuloy lamang ito sa pag-ihip ng usok sa buong katawan ng anak ni Abner. Maya-maya pa,
Nang matapos sa ginagawa ay naupo ito sa tabi ng bata habang sinasabing, May pagkakamaling nagawa ang anak mo sa engkanto. Pero hindi ko matukoy kung ano ang eksaktong dahilan. Ni hindi ko din malaman kung saan siya nakatira. May sabulag para sa manggagamot ang ibinakod sa katawan ng anak ninyo. Kaya aamin ako sa inyo. Mahihirapan akong tulungan kayo na humingi ng tawad sa engkanto. diretsahang wika ng manggagamot. Bahagyang nanghina ang tuhod ni Abner sa narinig sa manggagamot. Ngunit nagpasalamat pa rin ito sa matanda dahil sa pagsabi ng totoo. Sa lugar ni Abner, maraming mga nagpapakilalang albularyo na hindi naman talaga nakakagamot. Kaya pili lamang ang pinagkakatiwalaan nito. Hindi na nagtagal ang pamilya at bago pa umuwi, pinadalhan ito ng kwintas na may botelya para magsilbing proteksyon sa bata sa mga nilalang. Pagka-uwi sa tahanan, naging kalmado naman ang anak at ayon dito, bahagyang nawala ang sakit sa likod. Bagamat nakatulog kagad ang mag-ina, si Abner ay hindi naman mapakali. Kakaisip kung saan pwedeng dalhin ang anak. Hanggat maaari, nais nang maipagamot ni Abner ang anak dahil doble ang sakit na nararamdaman sa tuwing nakikitang nahihirapan ang anak. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, linggo, at umabot ng buwan. Ganun pa rin. Pansamantala lamang nawawala ang sakit ng likuran. Ngunit pabalik-balik ang sobrang kirot. Wala pa ring albularyong nakakagamot sa anak. Marami pa silang napuntahan ng mga manggagamot. Ngunit ni isa, wala namang nagawa para mapabuti ang lagay ng anak. Kaya naman hindi maiwasan ni Abner na mawala ng pag-asa. Lalo pat mas lalong lumalala ang sakit ng anak. Sa katunayan, may lumalabas na sobrang sangsang na amoy na nagmumula sa malaking sugat sa likod ng bata. Mula sa pagsakit ng likod hanggang sa maliit na sugat at patuloy sa paglaki. Napakalambot ng balat at halos masakop na ang buong likod ng bata. Kaya nahihirapan na itong matulog dahil dumidikit ang balat sa tuwing hihiga. Hanggang sa isang umaga, habang abala sa pagwawalis si Abner, narinig niya ang kapitbahay na sumisigaw. Kaagad namang lumabas ng tahanan si Abner at nang mapuntahan, naabutan niya si Mang Tugado na nakasubsob sa lupa habang pilit na kinakapa ang bawat sulok ng tahanan. Kaagad itong tinabihan ni Abner. Tinanong kung ano ang hinahanap. Hinahanap ko yung botelyang may laman na pulang tubig. Nandito lang yung kagabi pero hindi ko na mahanap ngayon. Hindi ko sigurado. Parang may narinig ako kaninang pumasok sa bahay ko. Wika ng matanda. Kaagad namang tumulong si Abner sa paghahanap sa palibot ng tahanan. Natagpuan niya ang botelya ng matanda na nakabaon sa lupa sa likod bahay. Pagkabot sa matanda, ganoon na lamang ang pasasalamat nito na tila napaka-importante ng bagay na yon sa kanya. Hindi naman nagtanong pa si Abner patungkol sa botelya at kaagad nang bumalik sa tahanan para bantayan ang anak. Noong araw na yon, may pinuntahang manggagamot sa kabilang baryo ang asawa ni Abner. Maghapon itong nanatili lamang sa tahanan at halos hindi na niya matignan ang anak dahil sa kalunos-lunos na itsura. Hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon,
Nakarating na ang asawa ngunit sa kasamaang palad. Lumipat na pala ng ibang probinsya ang manggagamot. Halos mangiyak-ngiyak na si Abner sa narinig Hindi na niya maintindihan ang nararamdaman. Lumabas muna ito ng tahanan. Ngunit kusa siyang dinala ng mga paa sa tahanan ng kapitbahay na si Mang Tugado. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Isinalaysay niya sa matanda ang mapait na sinapit ng anak. Alam kong masama ang loob mo dahil sa kalagayan ng anak mo. At bilang ganti sa patuloy mong pagtulong sa akin, dalhin mo siya dito bukas sa bahay ko. Bago sumilang ang araw, mahigpit kong ipinapayo sa iyo, iho. Kayong dalawa lang ng anak mo ang papayagan kong makapasok sa tahanan ko. Wika ng matanda. Dahil dito ay napatitig si Abner sa mata ni Mang Tugado at napatanong kung manggagamot ba ang matanda. Hindi naman sumagot si Mang Tugado. Bagkus ngumiti lamang ito sa sinabi ni Abner. Dahil hindi niya malaman kung saan maghahanap ng makakagamot sa anak, pinanghawakan na lamang ni Abner ang mga katagang sinabi ni Mang Tugado. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Pumunta na si Abner kasama ang anak sa tahanan nito. At nang makapasok, ganun na lamang ang pagkagulat ni Abner. Nang maabutang nagbabasa ng libreta ang matanda. Nakakakita po kayo, Mang Tugado? Paano? Di ba po matagal na kayong bulag? Tanong ni Abner. Marami ka pang hindi nalalaman sa mundong ito, Abner. Ipagkatiwala mo muna sa akin ang anak mo. Bilang kabayaran na rin sa lahat ng nagawa mong pagmamalasakit sa akin. Tugon ng matanda. Halos hindi pa rin makapaniwala si Abner. Tuwid na nakatitig sa kanya ang matanda habang nagsasalita. Sa ilang taon na paninirahan sa lugar, ito lamang ang unang pagkakataong nalaman niya at mismong nasaksihan ang pagiging normal na mga mata ni Mang Tugado. Hindi nagtagal. Pinahiga na nito ang bata sa malapad na lamesa. May mga tuyong dahon na nilagay ang matanda sa metal na kahon at dahan-dahang pinausukan ang buong katawan ng bata. Halos maubos naman ang boses ng anak kakasigaw. Nakikita ni Abner kung paano halos sumiwalay ang balat ng anak sa bawat usok na dumadampi sa katawan ng bata. Maya-maya pa, nang pahira ni Mang Tugado ng pulang likido ang buong likod ng anak, na galing sa botelyang minsang nahanap ni Abner. Nakaramdam ng kaunting kaginhawaan ng bata. Dahan-dahan itong tumahimik at maya-maya lang nakatulog na ito ng mahimbing. May nakausap na engkanto ang anak mo. Malinaw sa mga nababasa ko na humiling siya ng pabor. Ngunit hindi siya nakapag-alay ng kapalit kaya nabalikan siya ng engkanto. Yun ngayon ang nangyari sa anak mo, Abner. Sariling katawan niya ang sinisingil ng elemento. Pero sana, hindi pa huli ang lahat. Maganda kayo at ngayon mismo. Pupuntahan natin ang bundok na tirahan ng engkanto para humingi ng tawad sa kanya. Wika ni Mang Tugado. Matapos yun, pumunta sa likod ng tahanan ang matanda at nang makabalik, meron na itong dala na 7 buhay na pulang manok. Iyon ang alay na tinutukoy ng engkanto.
Kagad namang naglakad ang mga ito palabas ng tahanan dahil bawal silang abutan ng sikat ng araw sa pag-aalay. Habang karga ni Abner ang anak, walang humpay ito sa pagdarasal na sana yun na ang maging sagot sa kagalingan ng bata. Nang makarating sa bundok, hinanap na matanda ang parte kung saan may magkakadikit na puno ng kawayan. Dito pilit na pinapaluhod ni Mang Tugado ang bata habang inaalayan ni Abner ang parteng likod nito. Nagumpisa nang magpakawala ng mga usalang matanda at habang ginagawa yun, ganoon na lamang ang paghampas ng napakalalakas na hangin sa dahon ng mga kawayan. Maya-maya pa, kumanta si Mang Tugado na nagpataas ng balahibo ni Abner. Paisa-isa nitong tinanggalan ng ulo ang mga manok gamit ang dalang karit. Nang matanggal ang lahat ng ulo ng manok, sabay-sabay na inilapit na matanda ang mga manok sa paanan ng kawayan. At nang matapos, inusala ni Mang Tugado ang likod ng anak ni Abner. Ganun na lamang ang pagkabigla ng ama nang dumaloy ang napakaraming dugo sa likuran ng anak. Kasabay ng patuloy na pagpatak ng mga dugo ay nilapit ito ng matanda sa paanan ng kawayan. Hinayaang saluhin ng mga ugat ang dugong nanggagaling sa bata. Nang matapos ang ritual, diretsyong lumuhod ang matanda habang binabanggit ang pangalan ng anak ni Abner. Maniwala man kayo sa hindi, habang ginagawa yon ng matanda, biglang may munting liwanag na bumungad sa kanya at nang hawakan. Kitang-kita ni Abner na mula ito sa isang napakaliit na bato na itinago naman ni Mang Tugado. Matapos yon, kusang tumayo ang anak ni Abner na tila wala nang iniindang sakit. Ngunit nang tignan naman ng ama ang likod, naroon pa din ang malaking sugat. Samantala, matapos na mailagay na matanda ang nakuhang puting bato, nagyaya na itong bumaba na ng bundok. Habang naglalakad, napansin naman ni Abner na tila bumalik na sa dati si Mang Tugado. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, nakauwi na sila sa kani-kanilang tahanan. Kagaya ng nakagawian, nangangapa pa rin ang matanda sa daan gamit ang dalang tungkod. Kaya naman hindi maiwasan ni Abner na matanong ang matanda kung muli na ba itong nabulag. Ayon dito, wag na lamang itong maingay sa mga nalaman. Kung ano man ang nakita at nasaksihan, mananatili na lamang ito sa alaala ng mag-ama. Sumang-ayon naman si Abner sa sinabi ng matanda. Inirespeto niya ang anumang sikreto nito, lalo pat yun ang rason kung bakit tuluyang gumaling ang anak. Hindi pa man nakakapasok sa tahanan ni Mang Tugado, narinig na nito ang boses ng asawang nag-aalala sa biglaang pagkawala ng mag-ama. Muli siyang humingi ng pasasalamat sa matanda. Umuwi na sa sariling tahanan. Naramdaman ito na medyo guminhawa na ang pakiramdam ng bata. Maayos na ang paghinga at wala na itong iniindang sakit. Maging ang mga sugat ay tila naging malaking peklat na lamang. Paulit-ulit na nagtatanong ang asawa ni Abner kung saan dinala ang anak. Ngunit ang tanging nairarason na lamang, sinamahan siya ni Mang Tugado sa isang kakilala. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan na taon, tuluyan nang naging maayos ang kalagayan ng anak. Nakakapagtrabaho na rin ng walang pag-aalala si Abner.
Samantala, madalas na rin ang pangangapit bahay niya kay Mang Tugado. Nagdadala ng mga makakain. Dahil sa mga pangyayaring yun, naging malalim ang pagkakaibigan ng magkapitbahay. Hanggang sa sumapit ang isa sa hindi inaasahang pangyayari ni Abner sa buhay na matandang kapitbahay. Alas 6 ng gabi, habang nagpapahinga sa sariling bakuran si Abner, narinig nito ang pagtawag ni Mang Tugado sa pangalan niya. Dali-dali namang pumunta si Abner para matugunan kung anuman ang kailangan nito. Ngunit sa puntong yon, naabutan na lamang niya ang matandang nakahiga sa harap ng rebulto ni Hesukristo. Nilapitan niya ang matanda. Dito dahan-dahang nagsalita ang naghihingalong si Mang Tugado. Maraming salamat, Abner. Isa kang napakabuting tao. Salamat sa walang sawang pagtulong mo sa akin. Pero hanggang dito na lang ang ating pagkakaibigan. Dahil babalik na ako kasama ang lumika at namayapa kong kamag-anak. Isa nga pala akong antingero, iyo. Bata pa lamang ako. Marami na akong naipon na iba't ibang uri ng mga anting-anting. Ngunit nanatili akong tahimik at tinago ko ang lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang bulag. Sa palagay ko noon, hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ng mga tao dahil likas na talaga sa atin ang inggit. Ngunit salamat sa iyo, iho, dahil napakabuti mo. Kaya medyo nasabi ko na hindi naman lahat ng tao ay masama. Diyan, sa paanan ng rebulto ni Hesukristo, kunin mo ang pulang tela. Sa loob niyan ay may iba't ibang uri ng anting-anting. Kunin mo ang maliit na puting bato at ibigay mo sa anak mo sa tamang panahon. At ang mga natira, isama mo sa hukay ko. Maraming salamat, Abner. Hanggang sa muli nating pagkikita. Wika ng matanda. Kaagad namang kinuha ni Abner ang pulang tela sa paanan ng rebulto. Dito niya nasilayan ang iba't ibang uri ng bato, sungay, buto at sari-saring anting-anting. Nang mahanap naman ni Abner ang puting batong ibinili ng matanda, nabatid niya na ito mismo ang batong nakuha ni Tandang Tugado sa bundok ng gamuti ng anak. Nangakmang magtatanong pa sana siya sa matanda kung yon ang tinutukoy. Hindi na sumagot si Mang Tugado na tuluyan ng huminto sa paghinga. Dahil sa mga ibinilin, ang pamilya na ni Abner ang nagpalibing sa matanda. Dahil wala naman itong ibang kamag-anak sa lugar. Sa huling hantungan, kagaya ng sabi ng matanda, lahat ng anting-anting nito ay sinabay ni Abner sa ataol ni Mang Tugado. Bagamat napatanong ang asawa kung ano ito, nanatiling tahimik lamang si Abner at ang sinabi lang, iyon ang pinakabili ng matanda. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan na taon, nagpatuloy naman sa normal na pamumuhay ang pamilya ni Abner. Paminsan-minsan, dinadalaw nito ang puntod ng pumanaw na kaibigan. At kagaya dati, nagdadala ito ng mga paborito ni Mang Tugado. Hanggang sa sumapit ang ika-21 kaarawan ng anak. Dito lamang naipagtapat ni Abner ang bili ng matanda
Ngunit ayon sa bata, sariwa pa rin hanggang ngayon sa alaala niya ang mukha ni Mang Tugado. Dagdag pa nito, inaasahan na niyang mangyayari yun. Bata pa lamang, meron na itong mga pangitain na magiging albularyo siya sa hinaharap. Dito din nalaman ni Abner ang himiling ng anak sa kaibigang Engkanto. Humingi siya na mabigyan ng kakayahan para manggamot. At yun naman ang batong nakuha ni Tandang Tugado. Yun ang bigay ng Engkanto sa kanya. Dahil sa narinig, napatitig na lamang si Abner sa anak habang naaalala ang sariling ama. Ang tatay ni Abner, magaling namang gagamot noong nabubuhay pa. Ngunit hindi niya sinundan dahil wala siyang interes sa panggagamot. Ang anak ang nakakuha ng pag-uugali nito. Kaya sa murang edad, alam na ang mga gustong gawin. Dahil sa sitwasyon, hindi na nahirapang ipaliwanag pa ng ama sa anak ang naging bili ng matanda. Sa katunayan, ito pa mismo ang nagpaintindi kay Abner ng ibang mga bagay na hindi alam ng ordinaryong tao. Sa paglipas ng panahon, hindi man umayon sa normal na pangarap ang kagustuhan ng anak. Sobra-sobra naman ang pagmamalaki ni Abner dahil maraming natulungan ang anak. Sa katunayan, naging isang dalubhasa ang binata sa edad na 25. Marami na ang dumadayo sa lugar para makapagpagamot. Ngunit lumipas ang maraming taon. Masayang lumisan sa mundo si Abner at ang asawa nito. Hindi naman naging mahirap sa anak na si Rogelio ang pagtanggap. Matagal na niyang tanggap na dadating ang araw na mawawala sa mundo ang mga magulang. Ngunit para sa kanya, alam niyang sobra-sobra ang pagmamahal na binigay ng mga magulang sa nag-iisa nilang anak. At dagdag pa nito, ang pamilya ay regalo na nagtatagal panghabang buhay. Mawala man ang mga ito, naiiwan pa rin sa kanya ang pagmamahal ng mga ito na panghabang buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.